Tayo po'y tumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, today is June 1 at maaaring ang ilan ho sa inyo ay alam na hindi lamang first day ng camp sa June 12, kung hindi ang atin hong bayan ay magdiriwang din ng ika-127 taon ng kalayaan or independence ng ating bayan. And para makamit ang kalayaang ito, marami ang nagsakripisyo ng kanilang mga buhay. At ito ay napanalunan at therefore hindi ito walang kabuluhan sapagkat sila ay nagtagumpay at ang ating bayan ay naging malaya. That's why every year ay inaalaala ang tinatawag na Independence Day ng atin hong bansa. Pero sa atin ho bilang mga mananampalataya ay hindi natin kinocommemorate ang ating pagkalaya sa pagkaalipin sa kasalanan annually. Actually, we remember it weekly. In our weekly Lord's Day gathering na tayo'y natitipon sa unang araw ng linggo, as we have reviewed kaninang umaga sa ating Sunday School, sapagkat sa unang araw ng linggo, the first day of the week, ay nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus Kristo. At isa yon sa mga inaalala natin at dahilan kung kaya tayo ay natitipon sa umagang ito. And God, in His grace, has given us a very wonderful means na literally na nahahawakan, naaamoy, nakikita, nalalasahan at also naririnig upang ipaalala sa atin ang isang dakilang gawa ng ating Panginoong Hesus ng pagliligtas. Nahahawakan, nakikita, naaamoy at nalalasahan natin ito sa pamamagitan ng tinapay at ng katas ng ubas. At naririnig natin ito sa pamamagitan ng pagbasa natin ng salita ng Diyos, particularly ng passage na binasa natin kanina mula sa 1 Corinthians chapter 11, na kung saan sinabi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, "Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." And that's none other than the Lord's Supper. Ito ay isa sa dalawang ordinansa na binigay ni Jesus sa kanyang iglesia, namely baptism, water baptism, and the Lord's Supper. At ito yung ginagawa natin consistently. At ngayong umaga, as we have said, we'll have a church meeting mamaya in relation sa ating pag-observe ng Lord's Supper. And therefore, I decided na bibigay natin ang umagang ito bilang break na rin natin ng pag-aaral sa Book of Romans upang bigyan natin ng mas malapitang atensyon or mas malawak na atensyon, I should say, ang paggagawa natin o pagdadaos natin ng tinatawag na Lord's Supper o ng banal na hapunan. And this is the message this morning. It is every church's duty, privilege, and benefit to solemnly, seriously, and joyfully celebrate the Lord's Supper. Ito ay obligasyon ng bawat iglesia. At ito'y pribilehiyo at pakinabang ng bawat iglesia na taimtim, seryoso at magalak na ipagdiwang ang banal na hapunan or hapag ng Panginoon. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ngayon, O Diyos, ay lumalapit sa iyo, Ama, nagmamakaawa sapagkat hiwalay sa iyo wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo, O Diyos, walang pakinabang ang mga bagay na ito. Ngunit sa iyo biyaya mo, Panginoon, kung kahabagan mo ang iyong lingkod, maging ang bawat isang naririto, ito ay maaaring maging pakinabang sa aming mga kaluluwa. Gamitin mo ito, O Diyos, ay kababanal ng iyong mga mananampalataya. Lalo't higit, sa ikaliligtas ng mga wala pa kay Kristo. At sa lahat ng ito, O Diyos, ikaw po nawa ang maluwalhati. Ingatan, tulungan mo po kami, kahabagan mo ang iyong lingkod, at lahat na ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, ngayong umaga ito, ang aking gustong bigyang pansin ay tatlong bagay, particularly tatlong bagay na ating ginagawa at dapat gawin sa pag-oobserba ng banal na hapunan or ng Lord's Supper. And in the Lord's Supper, we do three main things. Number one, we remember in the Lord's Supper. And then pangalawa, we proclaim in the Lord's Supper. And then pangatlo, we examine in the Lord's Supper. So remember, proclaim, and
examine. Just a sort of a background, ito hong atin hong binasa na 1 Corinthians, as we have said noong anniversary last Sunday. It is an occasional letter. May okasyon sa church at Corinth. Maraming problema ang iglesia at ito'y dinidil ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagsulat sa kanila. And particularly dito sa chapter 11 verses 17 and forward, narito ang problema na dinidil ni Apostol Pablo, ang maling pagdadaos ng Lord's Supper. Merong pagpe-pervert or pagpilipit ng Lord's table sa church at Corinth. Kaysa kanilang ituon ang kanilang mga mata kay Kristo, nakafocus sila sa kanilang mga sarili. Kaysa ito ay magpisan sa kanila, mag-unite sa iglesia ng Panginoon, ito ay nagiging kaparaan at ginagamit nila para magkahati-hati ang iglesia ng Panginoon. So they are really misusing, abusing ang Lord's Supper. So tingnan natin ng konti ang context nito. Simulan natin sa verse 17, 1 Corinthians chapter 11. Ang sabi ni Pablo, "Now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse." So narito yung pag-gather, yung gathering ng mga mananampalataya sa Corinth, yung first day gathering nila bilang isang iglesia. Ang sabi ni Apostol Pablo, particularly in their celebration of the Lord's Supper, ang sabi niya, "I praise you not." Hindi ko kayo mapuri. Sapagkat ito ay not for the better, but for the worst. Imbes na makabuti, itong pagtitipon nyo ay nakakasama. Well, bakit ito nasabi ni Apostol Pablo? Verse 18, "For first of all, when you come together in the church, I hear that there be division among you, and I partly believe it." Ibig sabihin, may nakapaghatid ng balita kay Apostol Pablo. Sabi niya, I hear, may nakapagkwento sa akin, may nakapagbalita sa akin, na sa church at Corinth ay meron division. As if chapter 1 at chapter 4, division na yung dinil ni Apostol Pablo, at yung division sa loob ng church ay dahil meron silang mga paboritong mga pastor. Meron silang mga celebrity preachers, at doon sila nag-a-identify kaysa magkaisa sila kay Kristo. At dito naman particularly, ang nagkakaroon ng division pang sumunod ay with regards to the Lord's Supper, or particularly sa estado ng mga mananampalataya, financially or materially, as we will see a little bit later. Now, sabi ni Pablo, I partly believe it. Bakit kaya? Verse 19, ang sabi niya, "For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you." I can still remember, napakinggan ko ang isang mangangaral na ang sabi niya, kailangan ng heresy sa church. Nasabi diyan, there must be also heresies among you. Now, yung heresy diyan ay hindi mga maling katuruan, and these are not damnable wrong doctrines. Pag titignan nyo, yung word na heresy ay galing sa Greek word na heresis. Almost transliterated lamang ito. Na ang ibig sabihin is a choice or an option. That means sila ay gumagawa ng option, or nagpipick sila, pumipili sila ng grupo na kanilang kabibilangan. Nakuha niyo ho? Yun yung heresy dito sa context ng 1 Corinthians chapter 11. Na sila ay nagkakaroon ng faction. At meron dalawang faction sa church, at pipili sila, ako dun sa grupo na yon, ako dun sa kabilang grupo. At ang sabi ni Apostol Pablo, there must be heresies among you. Meron kayong faction, merong division sa loob ng church. Ang sabi niya sa verse 19, that they which are approved may be made manifest among you. At yes, doctrine divides. Naghahati talaga. Na-expose yung hindi totoo at nabubukod yung katotohanan sa Panginoon. Pagdating sa verse 19, basahin ko lang sa ESV, "For there must be factions among you." Maganda yung translation sa ESV. "Among you, in order that those who are genuine among you may be recognized." Pagdating sa verse 20, ano itong problema na nangyayari na nagdudulot na mahati ang church at Corinth? Verse 20, "When ye come together, therefore, into one place," that is their church gathering,
This is not to eat the Lord's Supper. So isa sa makikita ho dati, if you remember, sa Acts chapter 20, puntahan lang ho natin. Sa Acts chapter 20, nakita ho natin na isa sa mga pangunahing gawain ng mga mananampalataya, verse number 7, when they gather together, is not just to read or to study God's Word, not just to worship, kundi isa sa mga pangunahing gawain nila is to break the bread, to do the Lord's Supper. Sa Acts 20 verse 7, ito ang sabi, and upon the first day of the week, when the disciples come together, what? To break bread. Isa sa mga intention nila to come together, or why they come together, bakit sila nagtitipon, isa sa mga intention is to break bread. That is to do the Lord's Supper. Ginagawa nila ito. At ang sabi ni Pablo sa verse 20, when you come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Ginagawa niyo yung activity, pero hindi niyo nagagawa yung Lord's Supper. Meron kayong aktibidad, you come together. Hindi lang basta kayo, you come together, meron kayong nagkakaroon ng kainan. Pero hindi niyo nagagawa ang Lord's Supper. You come together not to eat the Lord's Supper. Bakit? Ano nangyayari? Verse 21, for in eating, everyone taketh before other his own supper, and one is hungry, and another is drunken. So ito yung kakaibahan, at tingin ko mahihirapang gawin natin sa panahon ngayon, na every Sunday ay meron talagang literal na meal. Walang iniwan yan sa ginawa ng mga disipulo. Meron silang Passover meal, and from that Passover meal ay kumuha ng tinapay si Kristo at nag-break at kumuha ng juice and then kanyang isinare. Nakuha niyo ho? So ganun ang ginagawa ng mga mananampalataya. Merong meal, and from that meal they have the Lord's Supper. Sa atin, ang ginagawa natin, wala tayong meal, but we do have the Lord's Supper with bread and juice. So makuha nyo lang yung context ho nito. So meron silang meal, meron talagang kainan. Pero ano ang nangyayari? Some eat before others. Nauunang kumain yung iba. Hindi na hinihintay yung iba. At higit sa malamang, yung mga nauuna ay yung may mga kaya sa church. So ito ang nagiging hati, yung may mga pagkain na dala-dala at sila ang mauuna, and then darating yung mga mahihirap at wala silang pagkain. Kaya ano nangyayari? Nagkakaroon ng dalawang opposites, but some eat before others. Ano ang nagiging resulta? And one is hungry and the other is drunken. Yung isa, gutom. Walang dala-dala. Mahirap sila. At pagdating sa church, nauna nang kumain yung mga may kaya at may dala. Ano nangyari? May nagutom. Pero yung mga nauna, sobra naman. So much so, na, meron dalawang pananaw. It's either literally or hyperbolically, may lasing sa loob ng church. Sobrang grape juice. Amen. Dahil excess. So ang punto ni Apostol Pablo dito, imbes na magkaisa, imbes na maging united at magkaroon ng communion, ang iglesia ay nahahati from the haves and have-nots. So imbes na makabuti, ito ay nakakasama. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa verse 22, what? Ano? Have you not houses to eat and to drink? Wala ba kayong mga bahay? Doon na lang kayo kumain. Kung yun lang pala ang intensyon nyo, kumain, doon na lang kayo sa bahay kumain. Dahil hindi nyo naman ginagawa ang Lord's Supper eh. Doon lang kayo sa bahay kumain. Kung ang intensyon natin ay magkwentuhan lang, doon na lang sa kapihan magkwentuhan, hindi sa church. Now, kung ang intensyon natin, yes, sa church, sumasamba tayo sa Panginoon at merong kwentuhan along the way sa mga fellowship, well and good. Pero kung ang intensyon lang ang magkwentuhan, wala ba tayong mga bahay para gawin yun? Ang sabi ni Pablo, what have you not houses to eat and to drink in? Or despise ye
the church of God. Ano ba talaga nangyayari? In-expose ni Pablo, you are despising the church of God. At yung church dito ay hindi yung religious sect. Yung church dito ay hindi relihiyon o sekta. Ang church dito ay ang mga mananampalataya, ang lupon ng mga mananampalataya sa kabuuan. At ang sabi ni Apostol Pablo doon sa mga umuuna ng kumain at the lost ng mga nahuhuli at nagugutom, you are despising the church. Inuuna nyo lang yung sarili nyo at hindi nyo binibigyan ng pansin yung iba. Yun ang nangyayari sa loob ng church sa Corinth. Or do you despise ye the church of God and shame them that have not. So nakita natin, hindi lang ito basta nagkakaroon ng dalawang hati sa church. Ang mga meron at ang mga wala. At dito ang nangyayari, yung mga meron ay dinidespise, winawalang halaga yung mga wala. That's why their gathering, ang sabi ni Pablo, is not for the better. Hindi ito sa ikabubuti. At ang sabi niya, what shall I say to you? Anong sasabihin ko sa inyo? Shall I praise you in this? Wow! Tuloy-tuloy kayo sa inyong gathering. Shall I praise you in this? Ang sabi ni Pablo, I praise you not. Hindi ko kayo pinupuri sa bagay na ito. At kung hindi ganoon ang Lord's Supper, kung hindi ito para mag-focus lang sa ating sarili at hindi tumingin sa kalagayan ng iba, ano ba ang pangunahin nating gawain sa Lord's Supper? Well, una, again, I submit, we remember. It is our primary duty sa pagdadaos ng banal na hapunan ay ang pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. Kung yun naalala, last Sunday, pinag-aralan natin yung tamang ebanghelyo, the right gospel. And if you remember from chapter 15 verses 1 to verse number 4 ng 1 Corinthians, binigyan natin pansin that the right gospel is apostolic. Ito'y mensahe ng mga apostol. And then the right gospel is Christocentric. Ito'y patungkol kay Kristo. At kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 3, for I delivered unto you first of all that which also I received, how that Christ died for our sins according to the Scripture, and He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. That is the gospel. It is about Christ. Si Kristong namatay para sa ating mga kasalanan at si Kristong nabuhay muli sa ikatlong araw. Nakita natin na ang buong Biblia ay tumuturo kay Kristo. Ang sabi niya mismo sa John chapter 5 verse 39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Ang sabi ni Jesus, the scriptures testify of me. Ang tinuturo ng scriptures ay hindi relihiyon o sekta. Ang tinuturo ng scripture primarily ay si Kristo. Ang kanyang nagliligtas na kamatayan doon sa krus. As we have sung earlier, we are what saved at the cross. His saving death that opened the way for salvation, it is worth remembering. Karapat dapat alalahanin. At dito sa Lord's Supper, tayo ay binigyan ng Diyos ng isang napakagandang kaparaanan upang alalahanin natin ang kamatayan ni Kristo. And mind you, church, tayo ay inutusan na alalahanin ang kanyang kamatayan. Walang utos sa ating alalahanin ang kanyang kapanganakan. Nagdidiwang tayo, inaalaala natin ang kapanganakan ni Jesus, ang tawag natin dyan ay Pasko, pero ang utos sa atin ay alalahanin ang kanyang kamatayan. Verse number 24, and when ye had given thanks, he brake it and said, take, eat, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. Pagdating sa verse 25, ang sabi niya, this cup is the New Testament in my blood, this do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Again, ang mga Kristiyano sa Corinth, nakatingin sila sa kanilang sarili.
Ano ang lamang nila? Sila ang mas mataas, sila ang mas okay. But when we do the Lord's Supper, we do not look to ourselves, we first look to Christ. We remember Christ. So nais kong ipaalala, ang Lord's Supper ay hindi isang ritual na gagawin natin. Hindi ito naalala ko noon kapag sumubo ka nung tinapay, pakiramdam mo, may halo ka na. Nakakala mo, nabawasan na ang kasalanan mo. -5 yung negative. Ano na lang, imbis na 100, 95 na lang. Yung kasi ginawa ko tong ritual na ito. No, it is not a ritual. Ang utos na ito ng Panginoon na kailangan natin gawin explicitly is for remembering Him. Ito dapat ay magpaalala sa atin ng ating pagiging makasalanan at magpakita at magdulot sa atin ng pagpapakumbaba at pagkamangha sa biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin. Kailangan ito magpaalala sa atin ng ating kawalang magagawa para iligtas ang ating mga sarili at mag-produce sa atin ng puso na nagpapasalamat sa Diyos na nahabag sa atin at nagligtas sa atin. Ito dapat ay magpaalala sa atin ng labis na kapangitan ng kasalanan at kaya siya namatay sa krus ay dahil sa kasalanan. Therefore, dapat ito mag-provoke sa atin ng pagkamuhi din naman sa kasalanan na dahilan ng kanyang kamatayan. Ito dapat ay magpaalala sa atin ng biyaya, kahabagan at pagmamahal ng Diyos na nagligtas sa atin at tayo nga ay magpatira pa at sumamba at magpasalamat sa Kanya. Ang Lord's Supper ay dapat magpaalala sa atin. Ang Lord's Supper dapat magpaalala sa atin that we who partake in it are one in Christ. We are united in Christ. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16, ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 10:16, but the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? And the bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Again, yung word na communion, yung pagkakaisa. For we, being many, are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. Na pag tayo ay nagpapartake ng tinapay na yon at nagpapartake ng katas ng ubas, we are proclaiming ourselves as united with everyone who also partakes. Ang Lord's Supper ay hindi isang bitin na merienda. Hindi ito bitin na appetizer. Kapag kinuha mo yung tinapay na yun at kinuha mo yung saro na yun at iyong kinain at ininom, sinasabi mo, ako'y kasama nila. Ako'y kasama dito sa katawan na ito. Ako'y bahagi ng iglesia na ito. So hindi ito isang ritual lamang. Ito ay pag-alaala sa katotohanan na tayo may pagkakaisa kay Kristo at pagkakaisa sa bawat kabahagi ng katawan ni Kristo. Ito dapat, ang Lord's Supper dapat ay mag-promote ng pagkakaisa, ng pagmamahal, ng pag-aaruga at paglilingkod sa isa't isa. But sadly, the very opposite is happening sa church at Corinth. Imbis na magkaisa, ano nangyayari? Imbis na pagmamahal, ano nangyayari? Paghahati. Ang purpose ng Lord's Supper is to remember Christ. Hindi ito pag-remember na i-exercise lamang yung ating mga memory, but primarily, it is the remember with the purpose of inflaming our hearts toward Christ. Hindi lang ito, diba, inalala mo yung araw ng kasal niyo mag-asawa. Kundi hopefully, nung inalala mo yung araw nyo ng kasal nyo mag-asawa, hindi yung, bakit ko ba ginawa yun? Kundi inalala mo yung araw ng kasal nyo at binalikan mo yung memory lane na yun at your heart is inflamed with love and passion towards that wife or husband na binigay sa iyo ng Diyos. Adawa sa atin, ganun din. Sana pag sinubo natin yung tinapay, sobra sa asin. Sana pag ininom natin yung grape juice, hindi, ano ba yan, tamis. Na bilang mga mananampalataya at inaalala si Kristo, when we take that bread and drink that juice, we remember
Him who died on the cross for us. At sana hindi ito wala lang, hindi ito memorya lang, kung hindi magkaroon ng alab ang ating mga puso, na dapat ito'y gumising sa atin mula sa malamig, patay at ritualistic na pagsamba, kundi magkaroon ng buhay, init at seryoso at masaya at tunay na pagsamba sa Kanya. Na ang ating pagsamba ay hindi pag-attend lang sa church, check attendance, kundi nahandun talaga ang pag-appreciate sa ginawa na pagliligtas ng Panginoon at pagpapasalamat sa Kanya. Ito nawa ay magpaalala sa atin na tunay nga tayo hindi na sa ating mga sarili sapagkat tayo tinubos ng may halaga. This is why we should look at this ordinance, the Lord's Supper, as a great blessing, as a wonderful means of grace. Na ang Lord's Supper ay nagpipilit sa atin na tumingin kay Kristo. May mga pagkakataon na kausap ko yung aking anak, for example si Timmy, at kinakausap ko siya, dinidisiplina ko siya, at may mga pagkakataon sa kabila ng kinakausap ko siya, doon siya nakatingin sa TV, nakaharap siya sa akin pero nakaganon siya. And then kukunin ko yung mukha niya, ihaharap ko siya sa akin. Tumingin ka sa akin, anak. And this Lord's Supper, in a sense, tayo na aliw sa sanlibutan at babad sa mga bagay at gawain natin sa araw-araw. It takes our faces and focuses us to Christ. To remember Christ. Alala ko ho, nung aming Bible school days, merong malaking debate patungkol sa mga bagay na ginagamit sa Lord's Supper. Ang malaking usapin ay anong klaseng tinapay? Anong klaseng tinapay? Pwede ba ang sliced bread? Pwede ba yung tasty? Pwede ba yung pandesal? Sky flakes? Croissant? Anong gagamitin nating tinapay? Anong klaseng juice? Pwede bang sesto? Pwede bang tang? Pwede bang sunny grapes? Meron akong kilalang church talagang bumibili ng kilo-kilong ubas at biniblender nila. Welch, ano ba? Again, ang punto ay ito. You can make the closest bread doon sa Passover bread na kinain ng ating Panginoong Jesucristo. And you can try to make the traditional grape juice na talagang gumamit ka pa ng wine press para ma-produce yung maaaring pinakamalapit at nag-export ka pa ng grapes mula sa Israel. Nag-import. But if you fail to remember Christ, you fail to do the Lord's Supper. Nakuha ba natin? Maaaring talagang ni-research mo pa, pinag-aralan mo pa yung pinakawastong paggawa ng eksaktong tinapay na kagaya ng mga Hudyo. At kinatas mo talaga ang natural na ubas. But if you fail to remember Christ, you failed to do the Lord's Supper. The focus of this ordinance is not us. It's not the group, not the leaders. Hindi yung magandang programa. Ang pinaka-focus nito ay si Kristo. Hindi ang tradisyon kung hindi si Kristo. Hindi ang kapakiramdam kung hindi si Kristo. And yes, may halaga yung mga elemento, pero hindi yun ang pangunahing focus kung hindi si Kristo. So muli, you may be partaking and doing all the actions perfectly, but not doing the Lord's Supper actually. This bread and juice will only benefit us if it brings us to Christ, if it helps us to remember Christ. Nagkakaroon lamang ng pakinabang muli, walang magic. Literally, walang magic sarap yung bread. Walang magic sa tinapay na pag kinain mo, kitching, upgrade ka sa kabanalan. Ang pangunahing pakinabang ng tinapay at katas ng ubas ay matulungan tayong alalahanin. Siya na namatay sa krus at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. So muli ho,
Sa atin bilang isang iglesia, kailangan nating bantayan yung ating mga sarili. It's very easy na dumulas sa ito ay routine na lamang. Very easy na dumulas na ang ating unang pinupuntahan ng ating isip ay yung lasa, yung quality. At kailangan natin hingin ng gabay, habag at lakas mula sa Lord, tulungan mo ko na alalahanin ko si Kristo. Hindi ko makalimutan yung paalala ng teacher namin minsan. Na pag gumawa kayo ng sarili niyong tinapay, sabi niya, huwag niyo masyadong sarapan. Dahil pagkain ng mga miyembro, baka sabihin nila, uy, sarap. At hindi nila maalala si Kristo. Well, pangalawa, hindi lamang we remember Christ, we also proclaim Christ. Sa verse 26, ang sabi ni Apostol Pablo, for as often as we eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come. And the word show is katangelio sa Greek, ibig sabihin to proclaim. We do declare, we do preach the Lord's death till He come. Ating pinapangaral at dinideklara na tayo ay mananampalataya niya na namatay at muling nabuhay. Pag tayo ay nakikisama sa Lord's Supper, sinasabi natin na totoo, naniniwala akong totoo, namatay siya para sa kasalanan at muling nabuhay. Totoo, hindi ito likhang isip, hindi ito kwentong kutsero, ito ay totoo. When we partake the Lord's Supper, we proclaim with the apostles na naniniwala tayo na walang ibang daan patungo sa langit, walang ibang paraan ng kaligtasan, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. When we partake that bread and that juice, ating dinedeklara sa lahat na tayo nananampalataya na tanging sa dugo lamang ni Kristo may kabatawaran ng ating mga kasalanan, na tayo ay aariing ganap, idedeklarang matuwid sa pamamagitan lamang ni Kristo. When we partake the Lord's Supper, that means we will reject any and other means ng salvation. Na tanging si Kristo lamang. Kapag hinawakan natin ang tinapay at yung juice na yun and partake of it, ating pinapakilala, ating sinasabi, ating inihahayag sa lahat na ating sinasampalatayanan ng Ebanghelyo. Seriously, wholeheartedly. Ating sinasabi, hindi ako naglalaro ng relihiyon ngayon, hindi ako just going with the flow, hindi ako nagiging ipokrito. I truly believe yung sinisimbolo ng tinapay at ng grape juice. Yun ang ginagawa natin sa Lord's Supper. Ating dinedeklara na si Jesus ang ating Panginoon. Ating dinedeklara na si Jesus ang ating tagapagligtas. Kapag pinapagpapartake tayo sa Lord's Supper, ating pinapakilala sa lahat na, ako'y bahagi ng katawan ni Kristo. Na ako ay nagmamahal sa mga mananampalataya at mga kapatiran. Ako'y maglilingkod at kasama ng mga kapwa mananampalataya ni Kristo. Kapag hinawakan mo yung tinapay at yung saro na yun, sinasabi mo, siya ay aking Panginoon at ako ay kanyang alipin. We do declare the Lord's death. Hanggang kailan? Till He come. Hanggang muling bumalik ang ating Panginoong Hesus at kunin niya ang kanyang iglesia, mananatili tayong gagawin ito. So therefore, Church JCBC, it is not an option to stop the Lord's Supper. It's not an option. So hindi lamang we remember, hindi lamang we proclaim, but we also examine. Handun yung pag-examine na natin sa ating sarili. Verse 27, may babala. Wherefore, so nakita natin ganun kahalaga ang Lord's Supper. Ang Lord's Supper ay inaalala si Kristo. Ang Lord's Supper ay dinideklara si Kristo. Ang Lord's Supper ay hindi patungkol sa atin. Ang Lord's Supper ay patungkol kay Kristo.
Therefore, or wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Pero palang mga hindi karapat-dapat. Dati sa kinagisnan natin, basta pumila ka lang. That's it, pansit. Hindi pala lahat ay karapat-dapat. Hindi lahat ay dapat mag-partake ng supper na ito o ng Lord's Supper na ito. There should be a proper and serious examination ng sarili. Kagaya ng mga taga-Korinto, kanilang ginagawa ito hindi para alalahanin si Kristo, kundi para itaas ang kanilang mga sarili. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Sa verse number 29, sa verse number 28, but let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. There must be self-examination. Why? Verse 29, for he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh what? Damnation to himself, not discerning the Lord's body. Ano isa sa problema sa Corinth? They use the Lord's Supper at the expense of the Lord's body. Sa ikakahati ng iglesia. At dito siniro ni Apostol Pablo, sabi niya sa verse 21, for he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself. Why? Not discerning, not giving attention, not giving distinction, not giving proper importance to the body of Christ. Mababa ang pagtingin nyo sa iglesia. Winawalang bahala nyo ang church ni Kristo, ang mga mananampalataya. At kung gano'n ang pananaw mo sa church, you are not worthy. Ang Lord's Supper ay kailangang ma-examine natin kung paano natin tinitignan ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At kung baliwala sa iyo ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, magandang tanong ay, ikaw ba talaga ay bahagi ng katawan ni Kristo? Ano nagiging resulta? For this cause, many are weak and sickly among you and many asleep. Alam niyo sa mga patalastas ng sigarilyo, government warning, cigarette smoking is dangerous for your health. JCBC, Lord's Supper can be dangerous for your health. Hindi ho ito laro. Now, I'm not saying na baka mamaya bukas may magkasakit, nagparty. Huwag tayong mabilis humatol. Pero pwede mangyari na hindi mo kinikilala ang katawan ni Kristo, na binababoy mo ang Lord's Supper, na ikaw ay paluin ng Diyos at ikaw ay magkasakit at pwedeng ikamatay. Sa King James, ginamit yung salita na many sleep, and that is just a soft way of saying may mga namatay na sa inyo dahil sa kasalanan na ito. You're not discerning the Lord's body. Wala kang tama at mataas na pananaw sa katawan ni Kristo. At inyong sinasalaula ang Lord's Supper, and that is the result. So let me give two areas na magandang i-examine. Una, i-examine mo ang iyong sarili kung ikaw nga ay tunay na ligtas. Totoo ka na bang sumampalataya sa Ebanghelyo? Dahil kung hindi pa, what's the use? Hindi ka naman kasal, pero suot ka ng suot ng wedding ring. Para saan? Wala naman totoong relasyon. Para saan? Hindi ka naman talaga na kay Kristo. Bakit ka magpapartake? Kilalanin at examine mo muna ang iyong sarili. Meron bang ebidensya sa ayon salita ng Diyos? Nandun ba ang pagkilos ng Diyos? Nandun ba ang pagkilos sa banal na Espiritu sa iyong buhay? Nagpapakita na ikaw nga isang tunay na mananampalataya. Mahal mo ba si Kristo? Let me boil it down in that simple term. Ang sabi ng salita ng Diyos, to them that believe, sa kanilang sumasampalataya, He, Christ, is precious. Mahalaga ba sa iyo si Kristo? Kung hindi mahalaga sa iyo si Jesus, kaibigan, maaaring may relihiyon ka pero hindi ka Kristiyano.
Pangalawa, if you're saved, examine kung ang buhay mo ay nasa tamang kalagayan sa harapan ng Panginoon. And the simple answer to that for most of us is no. Lahat tayo ay may kulang. Lahat tayo ay may kasalanan. Ano ang ating dapat gawin? Dapat tayo magsisi sa ating mga kasalanan. At dapat tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Now, as last na katotohanan, hindi option sa Kristiyano. Halimbawa, nandito ka, totoo kang Kristiyano. Ang utos sa atin, una, huwag tayo mag-partake ng hindi karapat-dapat. Pero utusan din tayo na mag-partake. So, ang tanging solusyon sa Kristiyano ay ito, magsisi sa kasalanan at makibahagi sa banal na hapunan. Hindi option sa Kristiyano. At anong itsura na hindi mo susundin ang Lord's Supper because ayaw mong bitawan yung kasalanan? No. Pagsisihan natin ang kasalanan at makibahagi tayo sa banal na hapunan. We remember, we proclaim, and we examine ourselves in the Lord's Supper. Let's pray. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Lord, patawad po kung sakali mang kami, ang iglesyang ito o ilan sa amin, Panginoon, na nagiging kagaya ng mga taga-Korinto, na nasasalaula ang banal na hapunan. O tulungan mo nawa kami, Panginoon, na mabantayan ito. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na mapamanatili ito, Panginoon, kung ano ang iyong kalooban at disenyo dito, na ito'y kaparaanan upang ang iyong mga tinubos ay alalahanin ng iyong ginawang pagtubos. Alalahanin ang aming tagapagligtas na nabayubay sa krus at nagdusa para sa aming mga kasalanan. O Lord, tulungan mo po kami na magawa ito na may kaseryosohan, na magawa ito sangayon sa iyong kalooban. Ilayo mo kami, Panginoon, sa pag-abuso sa banal na hapunan. At tulungan mo nawa kami, O Diyos, na magkaroon ng mataas na pananaw patungkol sa iyong iglesia. Na sa aming pagbahagi sa banal na hapunan ay aming pinapakilala ang aming sarili bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Na magkaroon kami ng tamang pahalaga dito. Ama, tulungan mo kami. Ingatan mo kami. Na tunay nga maeksamina namin ang aming mga sarili. Kung meron mang maling puso, maling motibo, maling pananaw, o hindi man kami nagiging seryoso sa gawain na ito, O Diyos, patawarin mo kami. At muli, tulungan mo kami, Panginoon, na magawa ito ng ayon sa iyong kalooban. Aming hinihiling, O Diyos, sa sino mang naririto na wala pa sa pananampalataya kay Jesus, gamitin mo po ito, Panginoon, upang maipakita sa Kanya na meron lang isang tanging paraan para makasalanan na maligtas. At yung walang iba kung hindi ang aming Panginoong Hesukristo. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.